Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay hahanapin ko po yung problema ng makina na to. Bakit paminsan-minsan po ay namamatay itong makina. Hindi naman po palagi pero mayroon po time na lalo na po sa lubak ay biglang namamatay siya. So since mini-major repair po itong panel na to, katunayan po ay marami-rami na rin po akong na preventive dito. So habang maluwag pa po siya, kasi kapag matapos na po to itong engine room na to ay masyado na pong masikip to dahil mayroon na pong upuan na nakapatong dito at engine cover. Kapag ganyan po kasi umaandar naman siya at umi-start, pagkatapos may time na namamatay siya, at kapag pinapaandar naman ay umi-start din. So ibig sabihin po mayroon pong loose connection na nangyayari. Mayroon po kasi akong nakita dito na hindi po natipan ng at saka yung wire ay medyo tostado na, tapos hindi siya natipan. Ito lang po yung nakikita kong medyo maaring mangyayari po dito sa ano na to, sa nakita ko na to. Kasi itong wire po na to, ito po yung sinusuplayan dito ng kuryente na to. Once na naka-ignition on po yung susian at pina-start natin ay automatic po mayroon pong kuryente na dadaloy dito para bigyan po ng power supply itong magnetic solenoid switch na to. Ito po siya. Diesel engine po siya, itong makina na to, Toyota. So itong magnetic solenoid switch po na to ay ito po yung nagko-close open po ng fuel line para magkaroon po ng supply itong makina. At kapag nawalan po ng power supply to ay bali ikakatop po niya yung fuel na ipapasok dito sa combustion chamber po ng makina. So yung combustion chamber po na yan ay dyan po nagpapang-abot yung air fuel mixture po para pasabugin sa loob po ng combustion chamber. So kapag itong magnetic solenoid switch po na to ay hindi po nag-activate or nagpa-fluctuate siya, so mawawalan po ng crudo yung combustion chamber. So hangin na lang po ang papasok. So kapag wala pong halo na crudo yung hangin na papasok ay hindi po aandar yung makina. So dahil kailangan po maging air fuel mixture po ang papasok diyan sa combustion chamber na yan. So kailangan pong malagyan po ng power supply to. Ito po yung nakikita kung nagpa-fluctuate yung power supply. Wala naman pong iba. Dahil kapag nawalan po ng power supply itong magnetic solenoid switch na to ay automatic po mamamatay itong makina na to dahil hangin na lang po ang papasok diyan sa combustion chamber na yan. So ito po yung hangin, no. Yan, no, papasok po diyan dito sa intake manifold na yan. So wala na pong fuel na papasok dyan. So ito naman po yung fuel.
Yan, itong apat na linya na to, isa, dalawa, tatlo, apat. So yan po yung papasok yan sa combustion chamber na yan. Magpapang-abot po itong hangin. So yan po yung nakikita ko. So ang gagawin ko po ay re-repairing ko lang po itong wire po na to. Maaring kapag natatagtag po siya, diyan po nagkakaroon ng problema. Yan. At hindi rin po natin na matesting to dahil kasagsagan pong mini major repair. Katunayan po yung steering column assembly ay tinanggal po dito, kaya hindi po natin na matesting. Kaya yung nakikita ko pong problema dito na wire ay aayusin ko po to. Maaring natatagtag po siya. At katunayan po wala po siyang electrical tape. So ito na po, na arrange ko na yung wire po na linya na nagsusupply po dito sa magnetic solenoid switch na to. So iniwas ko po na hindi siya maapektuhan sa mga vibration. Dapat po protektado siya ng tali na hindi po siya magagalaw-galaw basta-basta. Yan. So hindi po natin matesting to dahil wala nga po yung ignition switch na nakakabit po sa steering column. Pero yan po yung nakikita kong dahilan
dahil medyo maluwag po yung wire at saka nagagalaw-galaw po siya at wala po siyang balot na electrical tape. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.